In 1 year, Sabong gives government billions. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng Sabong. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Isang nakakilabot na tagpo ang nadiskubre ng mga otoridad kahapon sa baybayin ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas, kung saan natagpuan ang mga kalansay batay sa sinabi sa saksing si Dundon. Yung palagay yung dahilan bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa Sabong? Sabihan na si Atong Ang noon, na-reprimand na noon na huwag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Allowed naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. Dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod Rindel Talimong. Sandali muna para adjust muna tayo. Sandali. 1, 2, 3, 4, mic test. One, two, three, four, mic test. 1, 2, 1, 2. Okay. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Adjust muna tayo, ha? Okay. Sandali muna. Bago tayo papasok sa punto por punto. Kumusta ang signal ko? Grounded ang mic. Ngayon, kumusta na? Chado Kun. Kumusta na ba ang mic ko ngayon? Ha? Sandali. Okay. Paki-comment kung kumusta na ang mic bago tayo Welcome sa lahat. Loading pa. Adjust po ako. Okay na po. Okay na daw. Okay. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. Itong yung lingkod Brad Wendell Talimong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sandali, nag-adjust muna tayo sa kasalukuyan. Okay. Sandali muna. Kasalukuyan muna nating adjust dahil grounded kanina ang ating
Okay. Kumusta signal ko ngayon? Batangas. Si Annalyn Buenavento. Adjust muna tayo ha. Adjust muna tayo. Si Emerson Retisa sa Philippine Army. Diyan sa Bualan Patrol Base. Okay na daw ang signal. Pero sandali, naghang kasi. Naghang kasi dito. Okay na, okay na. Eto. Kumusta sa lahat? Balik muna natin. Ito ang tatalakayin natin. In 1 year, Sabong gives government billions. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng Isabong. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Isang nakakilabot na tagpo ang nadiskubre ng mga otoridad kahapon sa baybayin ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas, kung saan natagpuan ang mga kalansay batay sa sinabi sa saksing si Dundon. Yung palagay yung dahilan bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa Sabong? Sabihan na si Atong Ang noon, na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Allowed naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. Dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. No, yan. Ang bahagi sa pahayag ni Chavit Singson, no? Kung maalala ninyo, sinabi ni Dundon na inutos daw umano ni Ang na ipapatay si Singson. Ito ang ilang bahagi sa pahayag sa tumindig na testigo. Kung sino yung tinutukoy ko? O si Ang. Question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Affidavit ko yan. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Pitmaster. So kung siguro di lingig sa karamihan mga kapatid na kung kaugnay din sa Pugo, grabe ang krimen na nangyari sa Pugo, di ba? O, kaya nga ipinasirado ito. Ngayon, ito namang sabong at merong online sabong. Kaya may katanungan tayo dyan dahil grabe talaga ang krimen na nangyari kaugnay sa mga sugal, mga kapatid. Pabor ba kayo na ipahinto talaga sa ating gobyerno ang lahat ng uri na sugal sa ating bansa? Yes or no lang yan. O, pwede kayong bubuto. So, ituloy natin. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa missing sabongero naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio at pag mayroong tsopi na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang, din si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si De La Rosa. Then
Pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yung ang tawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. Minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Agad, kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa cock house para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan. Totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tupi at nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cock house. Ibig sabihin ng cock house yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Nandun si yung ginahit ng witness si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kaalaman ng lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbit-bit ng taong nawawala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yun si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala. Yung nakapusat. Lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30 kasama yung civilian. Na hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Ang yan. Meron isang pulis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Tulad nung nakita ko based doon sa video na pinakita nila sa akin, yung isang tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na killing mo simple, dinahandahan nilang ginagarote hanggang sa mamatay. Pagkatapos parang pinawakwak nila yung tiyan, yung mga laman-laman para nung una tinanong ko bakit kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang karumal-dumal na tingnan yung tao. Sabi nila sa akin para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. Hindi, knowledge ko talaga yan at actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. Pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong. Napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Yung sa San Pablo, yung si John Lasco, buti na lang yung USB na yon na binigay sa akin nung isang kernel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, 3 kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati. Katulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Bigla nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip,
pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. Again, at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDJ. Nabigyan ko na rin sila ng Nandun na. 4 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya ang pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwintor mo naman sa'yo lagi yan. Sa totoo lang, yung 4 na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang masabi ko lang sa'yo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pera mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga 4 na yan, maliwanag, walang ibang ituro, kundi si Mr. Atong Ang. Hindi. Kung malala niyo, sinagot din ito sa abogado ni Gretchen Barreto, yung panawagan niya na tumindigan lang, sasama ka at magiging witness, no? Hanapin natin yan. Gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng isabong. We are not limiting. Hanapin natin yun. Ito ang abogado ni Gretchen. Contradicting the earlier statements of the whistleblower na ang basihan niya ng kanyang opinion na Ms. Barreto must somehow have been involved in the disappearance of the Sabongeros, no? Opinion niya yun dahil sabi niya napakalapit, no? Because of her close connection with Mr. Atong Ang. Yun ang actually basis niya. And then lumalaki. Nung originally, sabi niya, ang mastermind, meron siyang name na mga 3 tao lamang. At ang sabi niya, may alam lang si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya dahil she's so close with Mr. Atong Ang. Nung biglang kahapon, bago ko matulog, napansin ko na sinabi, mastermind na raw si Miss Gretchen Barreto. And then meron siyang sinasabing may mga meetings raw kung saan ina-explain raw ni Mr. Atong Ang na kailangan may gawing ganito. Tapos a few minutes ago, as I said, somebody told me, umiba na naman yung kwento. Ngayon raw, nagkakaroon ng meetings kung saan raw nagkakaroon ng botohan kung sino ang mawawala. Hindi siya nakakatawa. Pero kaya ako napapan kasi napaka-absurd lalo kasi, kaya sabi ko nga, sige, magsalita na lang siya kasi habang nagsasalita siya, lalong lumalabas na nang-iimbento, di ba? Na siguro may nag-advise sa kanya na Mr. Whistleblower, hindi ho suffisyente, naniniwala kayo na dahil malapit si Ms. Barreto kay Mr. Atong Ang, hindi ho yun ebidensya. So siguro may nag-advise sa kanya, mag-isip naman kayo ng merong koneksyon. So, nag-iba yung kanyang kwento, nag-i-evolve from a mere witness, somebody who knows, biglang naging mastermind, tas ngayon, may meetings pa lang na hindi natin alam kung kailan nangyari. Tsaka hindi ba absurd yun? Kung magkakaroon ka ng parang mga ganong klaseng parang pag-uusap, yun ba ay magaganap sa isang meeting? And remember, Miss Gretchen Barreto is just an investor. She's not just one. She's one of about 20 other investors. Ang gusto bang sabihin itong Mr. Whistleblower, nakakaroon ng meetings, nagbobotohan sila, kung sino, paano nila malalaman kung sino yung mga, it's really absurd. Kaya ang tingin ko doon, lalong nagpapatunay na this is pure invention, it's fantasy, at ang purpose ni Mr. Whistleblower sa pagsangkot kay Miss Gretchen Barreto ay para magkaroon ng interest dito sa kwento na ito at may mga makinig sa kanya. It's unfortunate. It's not fair. Yan, ang pahayag ng abogado
ni Gretchen kaugnay sa nagbago-bago umano ang pahayag ni Dondon. Sa akin, nasunugin mo, pero napag-isip ako, tinabi ko talaga yon. Gawa nung magkasama kami noon sa isang helicopter, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar, at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati, nakatulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Bigla nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. Again, at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDJ. Nabigyan ko na rin sila. Nandun na? 4 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya ang pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwento mo naman sa'yo lagi yan. Sa totoo lang, yung 4 na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang masabi ko lang sa'yo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pera mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga 4 na yan, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Hindi, totoo yan. Sino ba naman si Dondon Patidungal? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalala nyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinagtanggol, doon pa lang kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko ituro siya kagad dyan. Doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang Pinke, yung isang kaso, yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin, yung kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon, nanawagan ako sa mga anak ni Mr. Yulo, ito na ang pagkakataon na ang mastermind si Mr. Atong Ang kasama yung kanyang anak kasama yung kanyang kapatid na si William. Yun ang nagmumonitor kay Mr. Yulo doon sa Pampanga. Kasama yung dating si IDJ na si Ediboy Villanueva. Ang una, sinabi niya sa akin, doon may atraso kay Irap yan, kinuha yung mga alahas ni Irap. Kalaunan, nalaman ko may utang pala sa kanya na 5 million. Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan. Ganon kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung mastermind, nakakulong. Yung driver ng motor, nandyan sa kanya. Ang pangalan ng driver ng motor, si Julius Gumulon. Yun ang niya. Yun yung driver, nasa kanya. Kasama yan sila Roger Rogelio Buricat. Diba sinabi niya, pinalabas niya na bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa totoo lang yan si Mr. Atong Ang, napakagaling magsinungaling yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman nyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Diba gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson? Kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka congressman. Gawa nung itong totoo talaga na membro sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagmi-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya. Kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sabungero.
Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. Noon yan, katarantado, ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-extort sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung mayroon silang pinapirmahan na papel sa akin para baliktarin ko. Yung recantation. Recantation. Para baliktarin ko lahat ng katotohanan. Sinabi, inupiran pa ako ng 500 million, hindi 300 million katulad nung sinabi niya. 500 million ang inoper sa akin. Ang sabi, hindi kaya ng konsensya ko na tanggapin ko yung halagang 500 million dahil buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito at pamilya ng mga namatayan na mga missing sa Bungiro. Ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala ako kaya Direct PNP Chief Torre, kaya DOJ Remulla. At saka, ang pinakalas dito, pinapapatay niya na ako. At gusto pang masakirin kami buong mag-ina, pati mga anak ko. Dahil kausap ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nagtitik siya sa akin na parang 7 days ago, nagtitik siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at hirap na daw sa kalagayan niya. Sa akin, hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Gusto mo, basahin ko para mayroon kang idea. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi ko nga sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga kamag-anak ng mga missing sa Bungiro. So, alam niyo naman na may nakuhang mga buto na isinilid sa sako at ito'y susiriin pa kung kumpirmado bang ito'y buto ng tao, no? At ayon sa Department of Justice, kung sakali na sa DNA wala sa mga kamag-anak, kung makumpirma na ito'y buto ng tao at hindi sa DNA walang magmatch sa mga kamag-anak na nawalan ng sabungero, sabi ng DOJ baka panibagong kaso na naman ito. So ito ang bahagi sa pahayag ng taga-DOJ. Nais lang namin po i-report na nagsimula na po yung site inspection. Titignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalalim, yung condition ng tubig, yung current, lahat-lahat, no? Para masabi nila sa isang report kung posible na tayo mag-start officially bukas. So sir, gaano katagal yung site inspection? Kailan Itong expect na magkaroon ng report? Kailan po yung dive? Sir, kailan po kaya? Yeah, we have already seen the area and definitely starting tomorrow we'll be doing the diving. Ngayon, even surface search naggagawa na rin ngayon. Sir, yung ground zero natin, sa Talisay o sa Lawrence? Dito yung staging area natin para mas malapit-lapit dun sa area ng operations natin. Gano'n ka-frequent yung magiging dive? Ibe-base namin yan dun sa number of divers namin. Siyempre, iniisip din namin yung sea condition. Nakita nyo naman kanina, medyo masama yung panahon. Kaya some of our media friends were not able to go to the site kasi for safety reasons. So, same sa divers namin yun. Sir, saan talaga tayo nag-inspect kanina? Part ng Talisay or Laurel? It's here adjacent to Laurel. So, we'll be doing yan yung initial area na sinurvey namin. Ito na yung pala. So, we will start here at vicinity of Laurel. We have teams na mag-i-interval naman yan based sa gagamitin naming tangke at depth ng ida-dive natin. So, pagka exceed kami dun sa normal range ng diving operation, we will be using trimix or yung mga nitrox, gano'n. So, pagka... Sorry po. Sir, go na. So, sir, 30 meters talaga yung lalim. And gano'n yung tubig, malinaw ba? Malabo? This is a lake, no? So, characteristic niya, lalo na pagka maalon, and nakikita niyo naman murky, no? So, same yun sa bottom.
As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Gagamit ko ng water drone. That is one of the considerations namin sa equipment na gagamitin based sa, depende sa depth. But initially, we'll be using... daily operation. Yes. Inclusion area. So, wag lang kung maulan, sir, ganyan. Say again? Possible na mag-start Yes, actually, right now, nag-start na tayo ng initial natin, survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. Ilan yung divers na naka-deploy, sir? Depende yan, as we go on, yung search pattern na gagawin namin na mamaya pag-uusapan namin, para efficiently at safely namin magawa yung operations. Then, it will also be an exclusion area, kaya marami kami i-consider later when we have our meeting. Sir, pwedeng pakwento, ano po yung ginawa sa assessment? May nag-dive ba? Ocular and survey. We did some survey. It's more of parang tinignan lang, sir, o meron talagang bumaba? We did some survey. Yun ang interview sa media sa isinagawa na yung paghanda, pagsisid. At ngayon, napaulat na may bago na naman umano na kuhang mga sako na may laman ng mga buto. So, yun ang pag-aaralan pa rin, DNA, kung ito'y mag-match ba sa mga kamag-anak na kung ito'y makumpirma na buto talaga ng mga tao. So, pagdasal natin, grabe talaga mga problema sa ating bansa ngayon. Sa politika at ito pang mga sugal, iba't ibang sugal, droga. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.